Eto, si Amy, alam ko si Amy ang pumipigil dito eh. Ano? Uy, nawala. Nasaan ba yun? Si Amy pumipigil doon sa hinihinging budget ng ng DPWH. Tama ba? Na Oh, siya yung parang bumabatikos diyan eh. Ngayon, may Sec ngayon, Dizon. oo. Pinagtatawanan nga nila eh, di ba? Ano sinasabi nila na, hindi naman engineer yan eh. Ginaganon nila. Oo. Hindi, di ba? Ngayon, ang sabi dito is, nawala. Hindi ko ba, hindi ko yata nailagay. Andali. Ang sabi dito, no, kapag binawasan, kinat yung DPWH budget, halos 10,000 infrastructure project ang posibleng mabinbin, mahinto o matigil. Ikaw, para sa iyo, tanong kita, dapat bang bawasan? Kasi merong nangyaring mga korupsyon nung mga panahon nung una, yung sila bunuan pa, yung mga sekretary. Ako para sa akin, hindi. Kasi alam naman nila yung presyuhan sa mga project eh. Ang maganda nga dito dahil sa aware na ang lahat ng mga tao, mababantayan naman, di ba? Mababantayan naman, nakatingin ang lahat, meron pang ginawang DPWH website, di ba? Matitignan kung talagang may ghost project. Ang ano kasi nila, ang isip kasi nila kapag dito pa lang sa paggagawa ng mga budget, nandyan na daw agad yung korupsyon. Hindi, mababantayan naman po natin eh. Yung mga nakaraang budget lang, yung mga nakaraang taon, panahon nila Duterte, syempre, pag si Pangulo, bago niya pirmahan yan, hindi naman niya alam agad eh. Di ba? Kunwari, noong 2025. Kung nanakawin Diba? o hindi. Oo, kung nanakawin o hindi eh. Di ba? So, parang kung sinisisi natin si BBM, yung iba kasi ang sinasabi, siya pumirma niyan eh. Nung pumirma siya dyan, in good faith, di ba? Nung pumirma siya nung sa budget, in good faith. Hindi naman niya alam dun kung saan dun yung mananakaw o hindi eh, di ba? Good faith, kumbaga may tiwala sa mga nag-propose ng project na gagawin yun. Pero hindi niya alam dun kung ano mangyayari dun sa proyekto, kung nanakawin ba yun, kurakot ba ni Cheese Escudero lang yun, di ba? Nila Jingo, hindi niya alam yun. Ngayon, marami nakatingin, imposible namang pakapala na lang ng mukha talaga pag yung mga proyekto, nanakaw mo pa, ginawa mo pang ghost flood, control project. May website nga na dinagdag di ba? Aside dun sa isumbong mo sa Pangulo, meron pang DPWH website. So, sobrang transparent na ngayon. Ang tingin ko lang dyan dun sa yung binawas kasi na budget na 53 billion, baka may nagkamali sa computation. Baka, kasi binaba, di ba? Binaba yung mga presyo ng, Oo. kasi, Yun, chinek nila yon kung ano yung talagang mga presyo. Kung makikita mo nga talagang lobo eh. Minsan doble yung presyo ng mga nakaraang mga presyo nila doon sa DPWH. Pero nung siniyasat inisa-isa tapos nakita nilatag talaga ni Vince Dizon kung ano yung at nakita ng tao ang laki ng ibinaba. So ngayon, yung mga DDS nga, yan yung style nila. Si Bongbong Marcos ang pumirma niyan. Para maging klaro lang, siyempre kapag ito, may isang estudyante, Nay, pahingi ako ng pera kasi may proyekto kami. Si nanay, siyempre yan magbibigay, di ba? Hindi alam ng nanay kung, o nung tatay, kasi lalaki yung Pangulo, hindi alam ng tatay kung gagastusin ba talaga to doon sa proyekto niya o talagang kukurakutin lang. Ganun lang din yun eh. Di ba? Ipinipilit ng mga DDS, maibintang at mag-connect lang kay Bongbong Marcos kasi nga gusto nila talagang bumagsak at mawala sa pagiging presidente si Bongbong dahil madami silang problema eh. Halos lahat sila makukulong yata eh. Ang dami sa kanila. Kapag nanatili sa posisyon si Pangulo, panigurado yan. Etong magpapasko. Sabihin na natin, lumagpas yung Pasko, umabot next year. Pero makukulong pa din sila eh. Di ba? Ako naman, para sa akin, iba yung dati. No? Para kaltasin mo, bawasan mo yung budget. Iba na sila Vince Dizon ngayon eh. Diba? Ito, itinatama natin. Pero hindi ibig sabihin na kalokohan lang din ang gagawin itong mga sila Vince Dizon.
Di ba? Oo. Pinagkatiwalaan mo eh. Hindi pwedeng maudlot yung mga infrastruktura eh. Pati tayo babagal din. Lalo na ang dami nating kailangan nung mga proyekto na makakapagpabilis noong from farm to market, from market to something like that. 'Di ba? So Talagang kami mga kaya mabagal ang Pilipinas dahil doon watak-watak tayo, ilang pulo tayo, napakadami. 'Di ba? Unlike no ibang lugar, ibang bansa, talagang isang buo lang 'yan. May oo. road kayang ano yan. Dito sa atin ako kala mo ililipad ng ibang bansa yung yung ibang Tama. proyekto. Kasi it's either i-eroplano mo or by boat mo. Ibang usapan kapag gano'n. Unlike by road, tuloy-tuloy lang. Pagsakay nung kung ano man yung dadali mo, tuloy-tuloy lang. Kapag yung merong by eroplano, merong by boat pa, meron pang lipatan pa yan. Alam mo yan, no? Kasi yung sa business mo, ganyan, di ba? Yung mga shipment, ang mahal ng mga malalaking mabibigat. Totoo. Like kumbaga, bumabagal. Kaya para sa akin, iba yung mga bunuan no? At iba naman Vince Dizon. Tinatama nga So naglagay ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo para ayusin lahat yan. Bakit sila yung paparusahan mo na bawasan yung budget nila? Tama. Kaya nga naglagay doon para tuloy-tuloy pa din yung proyekto. Saka napansin mo yung, di ba yung sa Cebu, yung binaha doon, di ba? Ang balak nila, ayusin nila yun Ayusin nila yun para siguradong wala ng baha. Kung kakapusin sila sa budget, paano nila di ba? Yung mga infrastruktura na gagawin doon. Di ba? Si Amy Marcos kasi, siya yung nakikita kong talagang gustong bawasan yung mga ganyan. Ngayon, ang nakikita ko dyan, pagka binawasan, etc., ang mangyayari dyan, syempre kulang ang proyekto. Lalo na yung mga flood control, yung mga flood control na hindi maayos ginawa. Yung mga ghost project na ipinangako sa taong bayan na gagawin, mangyayari upang gumaan yung kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ngayon, pag hininto mo yan, ibig sabihin, same problema pa din yan. Ibig sabihin, nandiyan pa din yung baha. No? Which is ang nakikita ko, may bagong kalihim, may bagong sekretary, kailangan natin punan to. Dahil kapag bumagyo, umulan, kung ano na naman ang mangyari, panigurado, same ang mangyayari pa din. Kaya ako para sa akin, dapat tuloy-tuloy lang yung budget. No, hindi nila para kasing ang nangyayari, dahil nangurakot yung mga nakaraang sekretary dito sa DPWH, babawasan namin kayong mga sumunod na mga mga nakaporma diyan o nagtatrabaho diyan. Kawawa. Hindi na applicable yun kasi nga, ang dami na tinanggal ni Vince Dizon, pati mga engineers, di ba? Mga district engineers, pinagpapalitan niya lahat yun. Siyempre, tapos may mga nakasuhan, ng planner. Isipin mo kung ikaw yung empleyado ng DPWH, nakita mo yung mga dati mong katrabaho, planner, mabubulok na sa kulungan. Ba't ka pagagawa ng gano'n, di ba? Hanggat maaari, iaalis mo sa sistema niyo yun, yung mga gano'n kasi delikado ka. Ikaw makukulong, yung mga matataas sa'yo, tinan mo, ang tagal bago mapakulong sila, yung mga senador, yung mga congressman, di ba? Saka alam mong seryoso yung gobyerno ngayon Tama. Hindi yung tipo ba, ay baka makalusot naman kami. No? Ay baka hindi naman mapansin yan. Hindi mo isipin ngayon yun Kasi talagang walang nakakaligtas ngayon No? Although medyo may katagalan, which is ipinaliwanag naman sa atin, Ombudsman Remulla, Pangulong Bongbong Marcos, matagal, Pero kapag kayan, umakyat yung mga kaso namin, sure ball yan, oblo yung mga yan. Hindi kagaya nung dati, bara-bara. Tingnan mo, nakakawala na naman din, di ba? Madali lang ng teknikalidad, wala na. Wala na. Billion-billion, syempre, ang papasok sa utak niya, sige, ulit pa tayo. Nakakita mo, nakakawala ako doon. Pero iba yun kasi ang mga nakulong nun, di ba, kawari, mga congressman, senator, ngayon, yung DPWH, ang dami nila
Ang dami, ang dami nila. So yung, kumbaga kalat na sa yung balita hindi lang napapansin ng mga tao. Pero sa loob ng DPWH, yung mga empleyado dyan, kabado na yung mga yan, isang pirma mo lang Kumari, wala, ghost project, pinirmahan mo, kasama ka na. Sangkot ka na, bulok ka na sa kulungan. Pinirmahan mo yung mga pineki nyo yung yung mga dokumento, pinicturean nyo kung ano-ano lang. Ginawa nyo, di ba? Ikaw, magkano lang kikitain mo dun? Siguro sa'yo, bibigyan ka lang, magkano lang, porsyento mo, baka wala pong 100,000. Yung mga kumita ng billion-billion dun, di ba? Kumbaga, isipin mo rin kung ikaw yung empleyado ng DPWH, ang liit lang nang napunta sa akin Pero yung parusa sa akin, kaparehas lang ng mga giging parusa ng mga sobrang lalaki ng mga nakuha, di ba? Mapapaisip ka gagawin mo pa ba yun?